Kasi talaga ako. Nakita ko na yata itong kapatid ko. Gusto niya ng leader ng Elcano. Pinaliwanag ni Andres kay Celo na gusto niyang makausap yung mama niya dahil may mahalaga siyang itatanong tungkol sa adaptation certificate na pinadala sa kanya yung inampon ni Manuel Aguinaldo, na sinaad naman ni Celo na interesting yung pakay niya dahil halos lahat ng mga taong pumupunta doon ay naghahanap ng tulong at humihingi ng ayuda, pero hindi yun yung pakay ni Andres. Sabay sinabi niyang wala ang mama niya. Agad sinaad ni Andres na baka matulungan siya ng mama niya sa paghahanap niya sa kapatid niya na nagngangalang Francisco Malvar, na June ang nickname niya. Pagkatapos naman ng date nila Tomas ay sinabihan niya ang dalaga na ihahatid na niya ito, pero agad namang sinabihan ng dalaga na hinihintay siya ng tatay niya at saktong bumaba yung driver ng taxi para sunduin ng dalaga, na inalok pa nila si Tomas na sumabay na ito sa kanila, pero tumanggi si Tomas, sabay nagpasalamat na din, sabay sinabihan niya silang magko-commute na lang ito. Agad tinext si Tomas si Gab para kumustahin nang saktong nakalabas na ang dalaga sa yoga center na inis kay Shari. Nagpaalam naman si Andres kay Celo na aalis na ito, pero pinagsabihan niyang babalik na lang siya sa ibang araw, kaya agad namang sinabihan ni Celo na sasabihin niya sa mama niya kapag nakabalik na ito. Iniwan ni Andres yung cellphone number niya kay Celo, sabay hiniling niyang tawagan siya kung kinakailangan, na agad namang kinuha ng binata, kaya napansin ni Andres yung peklat sa braso ni Celo na sanhi ng pagkapaso. Nakipagkita naman si Greg kay General Mariano para sa bago nilang kontrata na galing kay Secretary Ella Barrios of BNR dahil humihingi ng tulong para sa VIP protection. Pinaliwanag ni General Mariano na maraming kaaway ang sekretary, na hindi lang environmental advocacy kundi hinahamon din niya yung mga nasa industry na matagal nang hindi natitinag, kabilang ang Mining Association, lacking firms at energy companies, kaya madami siyang nakabangga at may kaso ang isang mining company dahil sa mercury contamination, at may reklamo din sa kanila dahil nag-hire sila ng mga minor de edad na nagtatrabaho sa minahan. Kaya nilalakad ni Secretary Barrios na mapasara sila, na agad naman siyang sinampahan ng kaso. Sinaad ni Greg na matatag pa rin ang sekretary dahil kahit mga taga-gobyerno ay nilalabanan siya at nanggigigil sa kanya, na bihira na ang mga taong ganun na hindi nadadaan sa pera at sa takot, kaya siya ang bagong target na agad niyang tinanggap yung kontrata. Dumadalas naman ang pag-atake ng sakit ni JB at mas lalong sumasakit ang braso niya, kaya agad nagpa-check up sa isa niyang doktor dahil wala si Dr. Trina. Sinaad ng doktor na tumitigas na ang mga nerves niya, kaya kailangan niyang laging magpa-check up sa kanya habang wala pa si Dr. Trina, na agad siyang binigyan ng injectable na pampakalma ng kalamnan para makagalaw siya ng maayos, pero pang emergency lang yun dahil hindi pwedeng masanay siya dahil addictive ang gamot, na agad namang pinasigurado ni JB na hindi siya magdedepende sa kanyang gamot. Sakto namang pumasok si Gab sa bahay nila nang marinig niya ang usapan nila Philip na buntis si Shari, kaya nagalit ito na agad lumabas pero sinundan ng daddy niya. Pinaliwanag ni Philip na aamin pa lang sana sila sa kanya at sana maintindihan niya na kailangan niyang tanggapin sila bilang isang pamilya. Giniit naman ni Gab na hindi niya kayang gawin yun, lalo't 8 taon nang patay ang kanyang mami at miss na niya ito. Pinaliwanag naman ng kanyang daddy na kung may ibabalik lang sana niya ang buhay ng mami niya ay gagawin niya. Sinumbat ni Gab na hindi yun mangyayari at hindi na siya magpaparamdam sa kanila. Naisipin na lang ni Philip na wala siyang anak, sabay hiningi niya yung mana niya, kabilang ang rest house ng kanyang ina. Sinabihan naman ni Philip na payag na siyang makukuha na niya ang mana niya, pero kailangan muna niyang mag-asawa at magpakasal, na kailangan ding rehistrado para makuha niya yung mana niya, na mas kinagalit ni Gab, lalo't wala naman siyang boyfriend, pero wala na itong nagawa dahil final na yung desisyon ng daddy niya. Habang inutusan naman ni Joris yung tao niya na ibigay na kay JV yung mga larawan na nagtuturo kay Dexter Atienza para matuntun niya ang mga Elcano, na related din sa nangyari kay June dahil kasabwat noon ng mga isgera ang mga Elcano, na maging ang kaso ng kanyang ama ay nadadawit ang mga Elcano.
Habang sa pag-uwi naman ni Andres ay kinwento niya kay Aling Esang na nakausap niya si Selo na anak ni Marichu. Naghinala naman si Aling Esang na si Selo at Jun ay isa, lalo't sinabi ni Andres na maputi ang binata at ganun na katangkad si Jun sa mga sandaling yun na nililito lang sila ng mga BSWP para hindi nila matuntun na si Marichu ang umampon kay Jun, na may nakita din si Andres na pasa sa braso ni Selo na yun ang palatandaan na sinabi ni Vincent na lahat sila noon ay minarkahan. Habang kilalang kilala mismo ni Greg si Marcelo pero hindi ganun kadali na sasabihin niya at aaminin kay Andres kung ano ang nalalaman niya, lalo't mula umpisa ay siya ang may hawak sa adaptation certificate ni June at siya ang lihim na nagbigay kay Andres. May tinawagan naman si Selo na isang tao na kailangan nilang magkita dahil dumating na yung matagal nilang hinihintay, habang hawak-hawak niya yung papel na pinagsulatan ni Andres ng kanyang numero. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.